Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng ating pagsamba, pagbigay ng papuri sa Kanya. At tandaan po natin na walang problema pagdating sa Word of God. Ang issue dito ngayon ay yung puso ng tao, yung daratnan ng salita ng Panginoon. And I hope na unti-unti na pong naihanda, na i-cultivate ang ating mga puso para ma-receive natin yung makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Because I believe that today, kikilos ang Panginoon sa ating buhay, bibigyan tayo ng matinding kaunawaan ng Panginoon, spiritual understanding, at bibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala na kung saan magbubukas sa mga iba't ibang oportunidad sa ating buhay. Maybe ito ay healing, maybe ito ay breakthrough, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. I don't know kung ano yung mga issues natin sa buhay ngayon, pero makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. So continue to have faith in God ngayong araw na ito, manampalataya sa salita ng Panginoon, at dalangin ko na kumilos ang Panginoon saan man tayo naroroon sa gabing ito. So second installment na po tayo sa ating brand new series na Hot Seat, dealing with life's greatest questions. Ito po yung mga questions na kung saan, ito yung mga madalas nating tinatanong like, who am I? Why am I here? Where I am going? Or is there hope? So ito po yung mga tanong na kung saan patuloy nating hinahanap sa buhay natin ngayon. Alam niyo po, nung ni-research ko ito, ano ba yung mga greatest questions ng mga tao sa mundo? Ano yung mga madadalas na itinatanong, pinakamatitinding mga tanong ng tao sa buong mundo? So tinignan ko sa ChatGPT, sa AI, lahat ng pamamaraan para makita ko ano ba itong mga common na ito, na greatest questions na until now, pilit na hinahanap ng tao yung kasagutan o kahit na anong marating niya sa buhay, laging dito pa rin babalik sa mga questions na ito. Like, who am I? Sino ba talaga ako? At bakit ako nandirito sa mundo? So let's get started. Kung ito man ang tanong mo ngayong araw na ito, kung ito man yung madalas na itinatanong sa'yo o naka-encounter mo na sa iyong buhay na until now, na hinahanap-hanap mo ito, ang mensaheng ito ay para sa'yo. And dalangin ko na nawa, kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. At pwede mo rin i-share itong video na ito, itong link na ito sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga kaibigan, whether sa social media o sa iba't ibang mga platforms o sa pamamagitan ng pag-share mo sa kanila mismo nitong word na ito na iyong mapapakinggan, dahil naniniwala ko that the Word of God is living and active. Hanggang ngayon kumikilos at may matinding kapangyarihan ang salita ng Panginoon, kapangyarihan na nagpapagaling, kapangyarihan na nagpapala at kapangyarihan na nagpapalaya. Dalangin ko na nawa ngayong araw na ito katagpuin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng Kanyang banal na presensya. Remember that life is filled with questions. What is the meaning of life? Why are we here? What is the purpose of it all? Sinabi ko nga po kanina na kahit na anong mangyari sa ating buhay, whether nag-fail tayo ng matindi o tayo man ay nagtagumpay ng matindi, lagi tayong babalik sa ganitong questions. Laging may hinahanap ang ating kaluluwa na kung saan kailangang masagot. What is the meaning of life? And why are we here? So sa kabila ng mga tanong na ito, life is full of distractions. Life is full of philosophies. Life is full of pursuits. So many promising fulfillments. Napakaraming mga pangako ng mundo, but delivering emptiness. Sa kabila ng information revolution na nangyayari sa atin ngayon, bakit sa dami-dami ng information, why are we still empty? Bakit sa dinami-dami ng libro, bakit yung mariresearch mo in 1 year,
in 3 months, in 6 months, kaya mo nang gawin ng ilang segundo ngayon. Sinabi ko nga po, bilang isang masugid na mag-aaral, sabi ko yung mga research, yung mga interpretations, pagdating sa thesis, sa dissertations, nagagawin mo for 6 months, for 1 year, na kailangan bayaran mo ng 50,000, 80,000, kaya mo nang gawin ngayon in 1 minute. Wow! Ganun po katindi itong information revolution na ito. Pero bakit sa kabila ng matinding revolution na ito, napakaraming informations na ito, sa napakadali na pamamaraan para makuha ang information na ito, bakit loaded tayo ng information, empty pa rin ang buhay? Bakit kaya ganon? So Solomon, the wisest and wealthiest king, experienced with everything life had to offer. Na-experience niya halos lahat ng ino-offer ng buhay. Wisdom, work, pleasure, wealth, and even foolishness. Naranasan ni Solomon. And after everything, he gives us his final answer. The bottom line of life. Sinabi ko nga po, kahit na anong ma-experience natin na failure o matinding tagumpay sa mundong ito, lagi kang may katanungan. At katulad ni Solomon, ito ang kanyang sagot. Ito yung bottom line, ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon. After all his searchings, he concludes with this powerful truth. Ecclesiastes chapter 12, verses 13 hanggang 14. Natin kalilimutan nyo na, 12, 13, 14. Ecclesiastes chapter 12, verses 13 and 14. All has been heard. The end of the matter is fear God, revere and worship Him, knowing that He is, and keep His commandments, for this is the whole of man, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness, the adjustment to all inharmonious circumstances and conditions under the sun, and the whole duty for every man. Verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good or evil. So this is not just a good idea. Kaya ko po binasa sa Amplified para makita halos natin magkaroon tayo ng medyo mas malawak na view or mas malawak na paningin dito sa napaka-ikling verse na ito. Nung sinabi niya na when all has been heard, when all has been said and done, this is the end of the matter. This is the conclusion of the matter. So this is not just a good idea. Yung mababasa natin ito sa lahat ng experiences ni Solomon. At the end of the day, mapapansin natin, naghahanap pa rin siya. Hinanap niya pa rin yung tunay na meaning ng buhay. The end of the matter. Sinabi niya, unang linya pa lang, life's ultimate conclusion. So Solomon is saying, after everything I've tried and everything I've learned, here's what truly matters. Ito yung bottom line dito. Remember, Solomon has explored philosophy. That's why yung tawag dito na teacher Kohelet sa Hebrew, wise person. He explored philosophy. He indulged in pleasure. Built massive projects. Tulad ng templo. Acquired extreme wealth. Pursued knowledge and madness. And yet, he comes full circle to this timeless truth. Here is the conclusion of the matter. When all has been said
and done. So before we get lost in those noise, dito sa mundong ito, sa napakaraming philosophy, sa napakatinding pleasure, sa napakaraming projects, sa wealth na pwede natin mag-gain, sa knowledge na pwede natin mag-gain, even sa foolishness, sa tindi ng ingay ng mundo, lalo na ngayon, we must ask, am I living for what matters most? Ako ba ay nabubuhay dun sa talagang kadahilanan kung bakit ako nabubuhay sa mundong ito at dun lagi uuwi ang mga tao? So join me in our message today entitled The Bottom Line. The bottom line, what on earth am I here for? So tingin ko, makakabasa po kayo na napakaraming libro patungkol na ganito ang topic, pwedeng bottom line, o yung iba ay what on earth am I here for? At dito po, mas madali nating maiintindihan ngayon. Hindi mo na kinakailangan pang magbasa ng napakaraming libro at hindi naman masama iyon. Pero mas magandang, mas mabilis nating maunawaan at mas ma-capture nating maigi yung napaka-importanting mensaheng ito. What on earth am I here for? Bakit ba ako ipinanganak sa mundong ito? Bakit ako nag-i-exist sa mundong ito? Paano ba ako mamumuhay ng maayos? Ano ba ang kadahilanan? Bakit pa rin ako humihinga? At bakit inalaw ng Panginoon na mabuhay ako sa mundong ito sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng mga magulang ko ng aking buhay? What on earth am I here for? Ano ba talaga bottom line ng buhay? Ito yung bottom line ni Solomon dito sa passage na ito. Dito pa rin uuwi kung gusto mong magkaroon ng super meaningful na buhay. Don't miss this. Dahil katulad ni Solomon, maranasan mo na lahat ng fame, ng wealth, lahat-lahat na pwedeng maranasan ng isang tao para siya'y sumaya. At the end of the day, sasabihin niya, meaningless. Meaningless. Life is meaningless. Bakit? Na-miss itong bottom line na ito. Itong kadahilanan na ito. Kaya kahit na anong makamtan mo sa buhay, kapag wala ito, laging may question, laging may emptiness, kahit loaded ng kung ano-anong bagay, empty pa rin. Why? Walang meaning yung buhay. So lahat na makakapakinig ngayon, dalangin ko, na-capture mo itong message na ito at magkaroon ng matinding meaning ang buhay natin. Number 1, in verse 13, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So number 1, what on earth am I here for? Dalawang importanteng bagay. Number 1, fear God. Hindi natin madalas maririnig ito dahil ang gusto ng mga tao ay yung makakakiliti lamang sa kanilang emosyon. Kaya hindi talaga nagkakaroon ng matinding meaning. At kahit na minsan yung mga Christian literature, pilit na ibinabalik pa rin, pilit na parang gustong maging entertainment lamang ito para sa mga tao. Kaya at the end of the day, tinamaan ng emosyon, ganun pa rin naman yung buhay. At the end of the day, meaningless pa rin yung buhay. Why? Sinabi na ni Solomon, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Number 1, fear God. If you want to have a meaningful life, napaka-importante ng takot sa Diyos. Alam niyo po, yung ginamit dito na word in Hebrew, dito sa fear, ay yung Hebrew word na yare. Itong yare na ito, ang ibig sabihin, dalawang importanteng bagay, to fear, to revere. Now, the Hebrew word yare has a rich dual meaning that is crucial to understand its use in the Bible and Jewish thought. It can be translated as both, number 1, fear in the essence of terror or dread. Takot talaga, terror
or dread. And awe, number 2, or reverence in the sense of profound respect for something powerful and majestic. Dalawang importanteng bagay. So first, fear of the Lord means to hate evil. Fear of the Lord means to hate evil. In its most straightforward sense, yung Hebrew word na yare dito describes the feeling of being afraid of a tangible threat or danger. Ganito siya ka-basic. Madalas nakikita ko sa mga comments na hindi naman daw talaga ganito ang ibig sabihin. Hindi, ganito talaga to. Dahil napaka-importante ng takot sa Diyos. Napaka-importante minsan yung takot na kaya hindi natin ginagawa ito kasi natatakot tayo sa pwedeng mangyari. This is the kind of fear that causes one to tremble or run away. Ulitin ko ha. Itong fear na ito na binabanggit dito, here is the conclusion of the matter. Una, this is the kind of fear that causes one to tremble or run away. Kapag takot ka, tumatakbo ka. Kagabi po, pagdating namin sa bahay, pagkabihis namin, lalo na po ng mga anak ko, sina JC at Jess. Si JC, biglang may nakita, abang nagbabasa ako, may nakita siyang cockroach na malaki. Bibihira sila ba ang kita ng ganun kalaki na cockroach? Sabi niya, Daddy, may cockroach, may cockroach. Sabi ko, ba't di mo patayin? Tikang ko bang pagalitan eh. Ba't tatawagin mo pa ako? Tapos ang tagal naming nag-uusap. Sabi ko, kumuha ka ng ganito, pampatay. Dito, ng tambo, pukpukin mo, tapos walisin mo. Ang tagal! Sabi ko, sino ba mas malaki? Ikaw o yung cockroach? Sabi ko, sino ba mas matalino? Ikaw o yung cockroach na yan? Napansin niyo po, mamaya si Justin. Inulit ko rin. Sa kanya, mas malaki ka kaysa sa cockroach na yan, tapos matatakot ka sa kanya. Mas makapangyarihan ka, mas malakas ka. Diyan sa cockroach na yan, tapos matatakot ka sa kanya. Of course, naiintindihan ko naman yon, pero pinapatapang ko lang sila at pinare-realize ko yung advantage nila dun sa maliit na creation na yon, no? Kinakatakutan nila. Napansin niyo po, kapag ikaw ay natatakot, may tendency na mag-run away ka. Yun ang epekto ng takot. But in this case, ito ay paglayo. Hindi kay Lord, kundi sa ayaw ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni Solomon dito. This is the kind of fear that causes us to tremble or to run away. Pero dito, hindi paglayo sa Diyos, kundi paglayo sa ayaw ni Lord. That's why in Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Basic na definition niya ng fear of the Lord. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance in the evil way, and the perverted mouth I hate. Alam niyo po yung word na hate. Ang definition pala, no? Basic definition ng fear of the Lord is to hate evil. Ito po yung sinasabi natin. To run away. To tremble. Yung hate dito, sa Proverbs chapter 8, is the Hebrew word sane. Ang ibig sabihin niyang sane na yan, to hate, enemy, idios. Ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ito yung namumuhi ka o nasusuka ka sa ayaw ni Lord. Yun ang fear of God. You hate evil. You hate, parang enemy mo siya, at kasuka-suka siya sa iyo dahil ayaw din siya ng Panginoon. Therefore, ilalayo ka ng takot sa Diyos sa ikasisira ng buhay mo. Kaya naman pala, aanhin ko ang $1 bilyon. Pag tama sa akin ng temptation ng kaaway, nag-give in ako doon at hindi ko siya kinamuhian, wasak lahat ng perang yan.
Hindi ba nawasak yung perang yan? Wasak yung pamilya mo. Wasak yung kapayapaan mo araw-araw. Tama si Solomon. Aanin niya yung 300 wives and 700 concubines. Aanin niya yung ginto, pilak. Aanin niya yung fame. At the end of the day, feeling empty siya. To fear the Lord is to hate evil. Bakit? Ilalayo ka ng takot sa Diyos sa ikasisira ng buhay mo. Bakit? Tandaan, ang kasalanan ay nakakabobo. Maliwanag sa Diyos ito. At ito ang nangyayari sa mga tao. Ang kasalanan ay nakakabobo. Hosea chapter 4, verse 11. Sexual sins, strong drink, and new wine ruin a person's ability to think straight. Sin ruins a person's ability to think straight. Ibig sabihin, hindi ka na makakapag-isip ng maayos, makakalimutan mo lahat ng pinag-aralan mo the moment na kainin ka ng kasalanan. Kaya napaka-importante nitong fear of the Lord na ito because it means to hate evil. Walang pakialam ang demonyo. Kahit na may member kang 20,000, kung ikaw man ay pastor o bishop, walang pakialam ang demonyo. Kung ikaw ay may multi-billion na company, pero at the end of your life, wasak ang buhay mo. Wala kang kapayapaan. Bakit? Walang takot sa Diyos. Maranasan natin ang lahat ng bagay, lahat ng yan magigiba din yan. Mawawash out din ang lahat ng yan. Napansin niyo po, isang lindol, isang sunog, isang demonic na encounter lang, sira ang isip, sira ang buhay, sira ang kabuhayan. Napansin natin. Tama si Solomon. Now all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God. Ano pang ibig sabihin ng fear of the Lord? Second, fear of the Lord means to honor God. First, it means to hate evil. Second, it means to honor God. Yare, to fear, to revere. Ito yung takot sa paggawa ng masama dahil nire-respeto mo si Lord at dahil mahal mo siya. Iba yung natatakot ka sa asawa mo kasi pwede ka nang jombagin. Pwede ka niyang sipain. Pero iba, yung may takot ka sa isang tao o may takot ka na gawin ang bagay na ito dahil mahal mo siya. Natatakot kang gawin yung mga bagay na hindi maganda. Dahil hindi ka lang basta natatakot. Dahil mahal mo yung taong yun. Ganon din yung pagkatakot sa Diyos. Natatakot kang gawin yung mga bagay na ayaw niya. Dahil mahal mo siya. Hindi niya deserving. Nakalimutan ko siya, si Lord, sa kabila ng ginawa niya sa buhay ko. Yun yung matinding pagkatakot sa Diyos. Therefore, ilalayo ka ng takot sa Diyos sa ikasisira ng buhay mo at ilalapit ka naman ng fear of the Lord sa ikaaayos ng buhay mo. Therefore, napaka-meaningful ang buhay ng taong may takot sa Diyos. Tama! Napaka-meaningful, napaka-fulfilling ng buhay kapag may fear of the Lord. Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dun na nagkakaroon ng meaning yung buhay ng isang tao once na may takot siya sa Diyos kasi mamumuhi siya
sa ayaw ni Lord na kung saan ikasisira din naman ang buhay niya. That's fear of the Lord. Takot siya sa Diyos dahil mahal niya si Lord. Takot siyang gawin yung mga bagay na ito kasi hindi deserving ito ng tunay na nagmamahal sa akin. Ayaw ko siyang masaktan. Napansin natin, doon ka na raw magkakaroon ng matinding wisdom. Doon ka na tumatalino. Sinabi ko kanina, ang kasalanan nakakabobo. May mga nagsabi sa akin, bakit kaya no? Tapos naman siya ng pag-aaral. Bakit pinatulan niya yun? Eh sabi ko, nakakabobo kasalanan. Ito yung totoo lang di naman masyadong kagwapuhan, kagandahan. Sabi ko, pambira, ikaw ba naman, humit-hit ka ng sandamakmak, sandram na. Ikasisira ng buhay mo, magkakaroon ka ba ng katinuan yan? Alam niya naman kung anong pwede mangyari sa buhay niya. Bakit niya ginawa yun? Kinain na ng kasalanan. Nawala na yung takot sa Diyos. Kaya kahit anong narating natin sa buhay, pag nawala ang takot sa Diyos, mawawala ang kapayapaan, pwedeng mawala lahat ng bagay, pati katinuan mawawala, sira ang buhay. That's why the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It is the beginning of wisdom. Nakuha po natin, dito na magkakaroon ng napaka-meaningful na buhay ang tao. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil maaga pa lang, hindi ko lang siya narinig. Naunawaan ko siya. Kung walang fear of the Lord, matagal na pong wasak yung ministry natin. Kung walang fear of the Lord, tagal na pong wala akong mukhang ihaharap sa mga tao. Na parang nagsasalita lamang ako sa hangin. Wala akong ihaharap sa mga anak ko. Wala akong ihaharap sa inyo. Kapalan na lang ng mukha yun. Di ko naman ginagawa yung sinasabi ko tapos turo ko ng turo. At the back of my mind, di naman talaga ganon. Walang power. Alam mo yun, walang force, walang power. Walang transformation na nangyayari kasi walang fear of God. Walang fear of the Lord. Walang wisdom na tumatama sa akin and even sa mga tao. Sayang ang lahat. Kaya napaka-importante if you want to have a meaningful life. Hindi lamang siya religious na term. Ito yung magpapaganda ng tunay sa buhay natin kasi ilalayo ka nga nito sa wawasak sa buhay mo. Ilalayo ka ng fear of the Lord sa wawasak sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa buhay mo, sa ministry. Ilalayo ka ng fear of the Lord sa magpapalungkot ng totoo sa buhay mo. Sa wawasak sa buhay mo at ilalapit ka naman neto sa aayos ng buhay mo. Fear God. Napansin mo, kapag may takot ka na sa Diyos, wala ka nang dapat katakutan na iba. Once na may fear of the Lord ka, kamatayan, iwan ka ng iba, hindi ka na matatakot. Why? Kapag may takot ka kay Lord, wala ka nang dapat pang katakutan. Kasi alam mo na nasa tamang landas ka at ikaw ang may tunay ng meaningful na buhay. Number 2. Verse 13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Paano tayo magkakaroon ng tunay na meaningful na buhay? Ito yung sasagot sa question na, what on earth am I here for? Bakit ba ako nag-i-exist? Bakit inalaw ni Lord? Ano dahilan? Ano ang duty ko sa mundong ito? Kapatid, hindi ka na maglalaan ng 10 taon para dito. Sinabi na yung mabilisan na kapamaraanan. Ito yung bottom line. Fear God. That's all. Second, follow God. Fear God and keep His commandments. Now, to follow God means active and comprehensive commitment and alignment with the will, word, and ways of God. Ito ay comprehensive and active na commitment at alignment. Saan mo i-align?
yung commitment mo. Saan mo i-align yung activity mo? To the will of God, to the Word of God, and to the ways of God. Doon mo siya i-align. Now, ang maganda dito, ito maganda, listen to this. Yung word na keep dito, di ba? Fear God and keep His commandments. The word keep here is the Hebrew word shamar. Shamar carries a deep and versatile meaning that is fundamental to understanding the relationship between God and His creation, between God and humanity. So yung word na shamar, it means what? To guard, to watch over, to protect, to preserve, observe, obey. So nung sinabing fear God and keep, ibig sabihin nun, shamar. Now, the core idea of shamar is to exercise great care over something. Ito yung core idea nitong keep His commandments dito. To exercise great care over something. Its usage can be both literal, like guarding. Halimbawa, yung pag-guard ng flock. And alam niyo po yun, yung pagkikip. Ibig sabihin, pagsunod sa commandment ng ating Panginoon. Now, ito maganda. Using the law of first mention. Kapag nag-i-interpret ng Bible, pwede din nating pasyalan ito. Paano o ano ang ibig sabihin, kailan unang binanggit itong word na ito, baka makatulong ng malaki ito dun sa interpretation nitong binabasa ko ngayon. So using the law of first mention, the first appearance of shamar, itong keep na ito in the Bible, establishes its significance. In Genesis chapter 2 verse 15, ito sinabi, God places Adam in the Garden of Eden to work it, ito na, and keep it. To work it and keep it. So here, yung word na shamar implies more than simple maintenance. Hindi lang ito simpleng i-maintain mo itong Garden of Eden. Hindi po. It suggests a sacred duty to protect and preserve the perfection of God's creation. Keep it. Why? Utos ng Diyos yun. Napaka-perfect ng lugar na yun. Kumbaga, ang tawag doon ay, term natin ngayon ay Edenic. Wow! Napakagandang lugar. Pero pala kahit na napakaganda ng lugar, kinakailangan mo pa rin siyang i-keep. To protect, preserve. So in essence, shamar is a word that speaks to a deep commitment to protect, preserve, and watch over what is valuable. Ito ay matinding commitment para protektahan, i-preserve, alagaan yung mga bagay na importante. Now, anong ibig sabihin ngayon dito ni Solomon? Fear God, itong keep His commandments. Di ba sinabi natin, if you have a true meaningful life, malaman mo, ano ba ang kadahilanan? Ba't ako nag-i-exist? Fear God. Second, follow God. First, to follow God means to preserve His Word. Ha? Makinig ka maigi dito. Ang ibig sabihin pala ng pagsunod sa Diyos, it means to preserve His Word. Tandaan, ito di ba sinabi niya dito, fear God and keep His commandments. Yung word ng ating Panginoon. Now, hindi mananakaw kay Lord ang salita niya. Titin ko hindi mananakaw ng kaaway kay Lord yung salita niya, pero sa'yo, pwedeng manakaw ng kaaway. Kaya, keep His commandments. Protect, preserve, watch over. Di mananakaw kay Lord yan. Siya yan Kanya yan Pero sa'yo, yung salita ng Diyos, pwedeng manakaw. Mark chapter 4, verse 15. Ito yung sa parable of the sower. Basahin ko po sa Amplified.
Mark chapter 4, verse 15. This, in the first group, are the ones along the road where the word is sown. But when they hear, listen, Satan immediately comes and takes away the word that has been sown in them. Yung unang grupo ng mga tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, once na marinig nila yung word of God, tignan niyo po yung word, hindi demon. Hindi simpleng enemy, Satan immediately comes and take away the word which has been sown in them. So let's look at the scripture in few translations para lang mas manamnam natin. Yung gustong bigyan ng bigat dito, yung Mark chapter 4 verse 15, sabi sa Amplified, the ones along the path are the ones who have the word sown in their hearts. But when they hear, Satan comes at once and by force takes away the message which is sown in them. Pagkapakinig ng salita ng Panginoon, dumating si Satan. At once, sinabi dito, by force, kinuha yung message na yon na naitanim sa kanila. Sabi sa The Living Bible, TLB, the hard pathway where some of the seed fell represents the hard hearts of some of those who hear God's message. Ito na, Satan comes at once to try to make them, listen, to try to make them forget it. Grabe, no? Hindi nahahalata ito ng mga Kristiyano, ng mga tao na kahit na umaattend ng simbahan, Satan comes at once to try to make them forget it. Sabi sa NCV, sometimes the teaching falls on the road. This is like the people who hear the teaching of God, but Satan quickly comes and takes away the teaching that was planted in them. So listen to what Satan does. Mapapansin natin sa mga translations na ito, when you hear a word from the Lord, Satan immediately comes. Satan comes at once by force. Satan quickly comes. So ito ang nangyayari. God's word is planted in your heart. Nakarinig ka naman ng word of God. You're starting now, nung pagkarinig mo ng salita ng Panginoon, nung makapangyarihang salita ni Lord, you're starting, listen, to gain some ground or advantage spiritually. So once na nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, makinig ka maigi dito. Dito ka na nagkakaroon ng advantage ngayon sa kalaban. So, ito ngayon mangyari. Dahil may advantage ka, nakapag-take ka ng ground ngayon, the kingdom of darkness has been notified. And your enemy is alarmed. Naku, lumalakas to. Nakapakinig ng word of God ngayong araw na ito. Naaalarma ngayon yung kingdom of darkness. So he comes immediately to try to take away the ground or advantage you just gained through God's word. Kukunin ngayon, tatanggalin na ngayon ng kaaway yung advantage mo para makalimutan mo yung word of God. Napansin nyo? Ulitin ko. Sa mga translations na binasa natin kanina, Satan comes at once by force. Satan comes at once to try to make them forget it. Para makalimutan mo. Kaya nga maraming mga tao, naiinis yan eh. Paulit-ulit na lang. Minsan sabi ko, yung demonyo kumikilos na naman dito. Tignan mo, tinatamad na naman siya paulit-ulit. Inulit-ulit ka, nakakalimutan mo pa eh. Kumikilos ng demonyo. Si Satan na siguro kumikilos dyan para makalimutan niya. Tama na isang beses yung masaya kang mapakinggan. Mahirap pag paulit-ulit, maalala niya na naman yan.
Lumalakas na dyan. Matatalo niya na naman ang kaaway niyan. Satan quickly comes and take away the teachings that was planted in them. This is what causes us to become discouraged so quickly. Bakit? Kaka-encourage ko lang kanina. Nabigyan ako ng sword of the Spirit. Nabigyan ako ng pang-depensa. Nabigyan ako ng pang-opensa. Alam ko na yung gagawin ko sa pinagdadaanan ko, sa buhay ko. Bakit nadi-discourage na naman ako? Because as soon as God gives us a word, Satan goes to war. So napakinggan natin God's word about healing. God speaks healing and here comes Satan with another symptom. Healing daw. May nararamdaman na naman ako. Wala yata. O, tapos na. God speaks promotion and here comes Satan with layoff. Magtatanggalan tayo dito sa company. Narinig mo, pupromote ka ng Panginoon. Karirinig mo lang kanina, tapos may biglang magtatanggalan sa kumpanya. God speaks a new home, and here comes Satan with leaky roof. Tumutulo-tulo yung bahay na to. Anong new home dito? Anong new home dito? God speaks opportunity, and here comes Satan with obstacles. God speaks calm, and here comes Satan with chaos. Sabi, ramdam ko yung peace ni Lord. Tapos mamaya, pagtingin mo sa paligid mo, pagbukas mo ng social media mo, ng message sa'yo, pagtingin mo sa paligid mo, chaos. God speaks in anniversary. Wedding anniversary. And here comes Satan with divorce paper. And he doesn't drag his feet either. Sabi ng Bible, at once by force. Hindi nag-aalangan si Satan. At once by force right away, immediately, sooner than quickly, as soon the word is sown, na itanim sa puso ng tao, Satan comes with his shovel. Once na naitanim ito, may dala-dala na si Satanas. So, papalahin niya na yung seed, yung word na napakinggan natin. Kuha po natin. So it's important to understand that Satan doesn't want you to gain any more ground or advantage. Ayaw na ayaw ni Satan na nakakapag-gain ka ng ground or advantage through God's word. Tandaan, hindi niya nanakawin yan kung wala yang value sa'yo. Hindi niya gagawing makalimutan yan kung wala yang value sa'yo. Huwag kang mag-devotion. Huwag kang makinig. Sige, umupo ka ng 2 oras sa church, pero maglaro ka ng maglaro habang nakikinig ka ng Word of God. Yan ang trabaho ni Satanas. Satan comes at once to try to make them forget it. Satan quickly comes and takes away the teaching that was planted in them. Satan comes at once and by force takes away the message which is sown in them. Ulitin ko, hindi nanakawin ni Satanas yung word na yan na naitatanim sa'yo kung wala yung value sa buhay mo. Kasi yung word of God ang magbibigay ng value sa buhay mo. That's why, follow God. To follow God means to preserve His word kasi magkakaroon ng meaning ang buhay mo. I don't know kung mapapanood dito ng isang multimillionaire na nakasama kong kumain once, 2 sila. Sabi niya, tagal na ito, siguro mga 10 years ago. Pastor, naiinggit ako sa iyo. Ang laya-laya niyo. Ang saya-saya niyong tignan. Ang payapa niyong tignan. Sabi ko, pambihira naman to. Kunyari pa to, ang daming bodyguard dun sa labas. Paikot-ikot lang. Habang naglalakad siya, malayo nga lang. Siyempre, pangit tignan di ba? Tapos kumikita ng basta
na ilang milyon araw-araw. Yung pangarap ng iba na mangyari sa kanila in 20 years, in 50 years, sa kanya, araw-araw niya nakukuha. Tapos sasabihin mo, malungkot ka. Sabihin mo, wasak ang buhay mo. Kulang ng word. Kasi once na may word ka sa buhay mo, kakaroon ng meaning ang buhay mo. Kaya gusto yan nakawin ng kalaban. Bigyan ka niya ng trabaho. Sa panahon na dapat nakikinig ka ng Word of God, bigla ka niyang lilituhin, gagawa siya ng distraction, kasi may value to eh. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away, sabi ni Jesus. Sabi sa book of Isaiah, grass withers, the flowers fall, yung magagandang bagay na yon, but the word of God stands forever. Mabulok na lahat, masayang na lahat, ang salita ng Panginoon hindi mabubulok. Yan ang magbibigay ng value sa buhay natin. To follow God means to preserve His word. Kaya importante, tinatandaan, sinusulat, itinuturo, inuulit-ulit. Kasi by force, tatanggalin sa'yo ng kalaban yan. Tamarin ka na. Makalimutan mo na. Para nang sa gayon, wala ka ng advantage ngayon sa kanya. Pagdating ng pagsubok, sumuko ka na lang, tamarin ka na lang. Pero sa taong may word, pagdating ng pagsubok, pwedeng tamaan yan ng worry, pero mapagtatagumpayan niya yan. Pwedeng tamaan yan ng iba't ibang pagsubok, pero bukas makalawa, kikilos ang Panginoon. Kasi pinaninindigan niya yung pangako ng Panginoon, yung salita ng Panginoon. Second, to follow God means to observe His word. Not just to preserve His word, but to observe His word. Ganito pala yung pagsunod sa ating Panginoon. Now, to observe is to comply. Fulfill or obey His word. Magko-comply ka, magfulfill ka, yung napakinggan mong salita, magko-comply ka ngayon dito. Nung sinabi ng Panginoon, napaka-importante, natanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya, nag-sink in sa'yo yung word, ginawa mo yon. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. If we confess with our mouth that Jesus is Lord, we will be saved. Ginawa mo ngayon yon. Doon na nagkakaroon ng meaning yung buhay mo. Nung marinig mo that God loves a cheerful giver, kahit na anong pagsubok ang nangyayari, ginagamit mo yung seed na binigay sa'yo ng Panginoon na pangkain mo, pero yung alam mo, doon sa seed na yon, may binigay naman ng Panginoon para pantanim mo, para pambalik mo sa Kanya, para tumubo ito. Once na nag-comply ka doon, finulfill mo yon, at sinunod mo yon, doon na nagkakaroon ng meaning ang buhay mo. Remember, Christianity without obedience to God's word is an empty religion. Christianity without obedience to God's word is just an empty religion? Yes. Kahit tumatin ka, kumanta ka ng kumanta, sige, lumuhod ka, buong EDSA, gusto mo buong NLEX o SLEX, pag wala pa ring obedience sa salita ng Panginoon, is just an empty religion. Napaka-importante ng obedience kay Lord sa Kanyang salita. Because obedience is how we honor Him. Kasi pag nag-obey ka, ibig sabihin, ino-honor mo yung word niya. Bakit? Nagtitiwala ka sa isang makapangyarihan na Diyos na nagsabi nun. Natuto pa rin niya yung Kanyang sinasabi. Ganon ang pagsunod sa Panginoon. Hindi lang ito basta ginawa ko, hindi. Once na inobey mo yung word of God, ino-honor mo siya. Ang ibig sabihin nun. Nire-reflect mo si Lord. Ibig sabihin dito rin, lumalakad ka. Ito maganda. Once na nag-obey ka, lumalakad ka na may blessing ng ating Panginoon. Kahit saan ka pumunta. Tandaan, ang pagsunod sa Diyos ay patungo sa isang napaka-meaningful na buhay. Once na sumunod ka sa salita ng Panginoon, yung direksyon mo, papunta sa pagkakaroon ng meaningful na buhay. Tandaan, hindi niya inuutos na keep His commandments, sundin mo ang salita ko. Listen to this, hindi niya ito iuutos kung hindi natin ito kayang sundin. Don't ever believe a lie that you cannot obey the word of God. Don't believe a lie na imposibleng sundin
utos ng Panginoon. Sinabi ko nga, hindi pwedeng iutos sa'yo yan, tapos hindi mo naman pwedeng gawin, kayang gawin. Nakuha natin basic lang. Kaya mo iutos sa isang tao yan, kaya mo uutusan yung anak mo kasi maliwanag sa'yo, kaya mo niya yan gawin. May inutos ka sa bata. Tingnan mo maigi ito ha. Ang iuutos mo sa kanya, yung alam mong kaya niya lang gawin. Yung iuutos mo sa mga tao mo sa company mo, yung alam mo na kaya nilang gawin. So hindi ka mag-uutos na hindi naman nila kayang gawin. Ganito din si Lord, kaya kasinungalingan. Kapag pinaniwala ka ng kalaban, eto na naman. Pag pinaniwala ka ng kalaban na hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Tandaan, paano tayo makakasunod sa Panginoon? Napaka-importante nito. Napaka-importante ng love. Kasi pagmamahal ang tutulak sa'yo para sumunod ka sa Diyos, para magawa mo ito. John 14:15, if you love me, listen, you will keep my commandments. Grabe, no? Ilang utos na ang nasunod mo? Ilang word na ang sinunod mo dahil mahal mo yung nagsabi sa'yo? May sinabi nga sa akin anak ko pambihira, di ko namamalayan, ginagawa ko. Daddy, can you buy me this? Pambihira. Bakit yung nagagawa? Kasi mahal ko nga Ilan na nagawa mo kasi napakatindi ng pagmamahal mo. If you love me, you will keep my commandments. Kaya, hindi natin sinusunod si Lord. Basic. Kasi hindi natin siya mahal. O alam ko naman, may ibang mga factors, pero ang main factor nito, pagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal. Kasi sabi ng Bible, if you love me, you will keep my commands. Pag umangat na, pag mas umangat na yung pagmamahal mo sa Diyos, kaya mo na siyang sundin. Pagmamahal ang tutulak sa iyo para sumunod kay Lord. Pagmamahal ang tumutulak sa iyo, kaya mong gawin yung mga sakripisyong yan. Napansin mo? Kaya nga meaningful ang buhay ng taong sumusunod sa Diyos. Why? Hindi ka dadalin ni Lord sa kapahamakan. Dadalin ka nito sa napaka-meaningful na buhay. That's why this is the whole duty of mankind. This is the purpose of life. Verse 13, now, all has been heard. Sa kabila ng sinabi niya, enjoy mo buhay mo, eat and be merry, and tomorrow you will die. Enjoy life. Sinabi dito sa book of Ecclesiastes, pagdating ng conclusion, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Tignan niyo po itong dulo. For this is the duty of mankind. Alam niyo po ba, as I end this, yung Hebrew word na duty isn't even in this passage. Wala yung word na duty. Bakit nilagay dyan? Kasi context-wise. Kaya nilagay dyan para mas mabilis maintindihan ng bumabasa kasi sang-ayon naman ito dun sa context kung babasahin natin. Pero kung sa literal, wala itong word na duty. So it literally reads, this is the whole of mankind. Di ba? This is the whole duty of mankind. Pero kapag binasa mo yan literally, this is the whole mankind. In other words, this is not just our job. It is our very identity. This is our very design. Ito yung disenyo ng tao. Ito yung identity ng tao. Ito yung dahilan kung bakit tayo nasa mundong ito. You were made to fear God and follow Him. Ito yung dahilan. Kaya kapag wala itong takot at pagsunod na ito sa Diyos, you're just existing. But you're not living. So life outside of this purpose,
may feel full for a moment. Yung buhay natin, nalabas dito sa purpose na ito, pwedeng, grabe, wala na akong mahihiling pa. Nakita niyo, nakausap ka na ba ng mga tao na sasabihin, wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kanya naman ang lahat ng bagay, okay na siya dito, nang tila baga parang punong-puno na siya. Life outside this purpose may feel full for a moment, but it will always end in emptiness. Sinabi natin, loaded ng knowledge, loaded ng fame, loaded ng wealth, but empty inside. Empty. At the end of the day, at the end of your career, at the end of your life, ito na. Ito yung final judgment. Verse 14. For God will bring every deed. Ito pala yun. Ito rin pala sa dulong-dulo. Tama nga. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Haharap tayo sa judgment ng Diyos, including every hidden thing, whether it is good or bad. Therefore, sa Diyos, nothing is hidden. Public and private actions, secret thoughts and motives, God sees it all. Nothing is hidden. Judgment is coming. Not just for criminals, not just for sinners, but for everyone. So it can be good or bad judgment. Still, judgment is coming. And this gives meaning to life. Remember that what we do matters. Lahat ng ginagawa natin habang buhay tayo sa mundong ito, your choices today echo in eternity. Your choices today echo in eternity. Yung ginawa mong pagtanggap kay Lord, may enjoy mo yan sa habang panahon. Yung ginawa nating paglilingkod kay Lord, mag-i-echo yan sa habang panahon. And there is hope for believers. Through Christ, meron tayong kapatawaran. Salamat sa Diyos. Again, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. Remember this. Parang yung estudyante. Alam niyo po ba that a student behaves differently when they know that the teacher is watching? Kapag alam namin dati na wala yung teacher, rambulan kami sa loob ng klase. Pero kapag alam namin, nandoon lang yung teacher, nakatingin. Nandoon sa labas nga, pero nakatingin ng ganon. Iba kami mag-behave. Ang tino-tino, ang bait-bait. Gagawa ka ng tama, susundin mo. Listen, nakakatulong pala, no? Kapag alam mo na nakatingin sa'yo si Lord. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Malaking bagay na alam mo na nakikita ni Lord lahat ng ginagawa mo. Walang maitatago sa Kanya. Judgment is coming. At ito'y magiging dahilan para magkaroon ka ng meaningful na buhay. So you don't need to chase the world. Listen, to find purpose. Hindi mo kinakailangan i-chase pa ang mundo para magkaroon ka ng purpose sa buhay. You don't need to waste years searching for meaning. Wala nga. Pass muna ako sa church. Hanapin ko sarili ko. Makinig ka maigi dito, kapatid. Once hinanap mo sarili mo at lumayo ka kay Lord, diyan ka na maliligaw. Sabi ng Bible, seek God. Hanapin mo sarili mo na lumalayo ka kay Lord, bad news para sa'yo. Diyan ka na maliligaw.
So you don't need to waste years searching for meaning. Hindi ka na mapapagod eh. Gusto ko magkaroon ng meaningful na life. Ito ba yung dalangin mo? Kapatid, hindi mo na kinakailangan ubusin yung buhay mo para mag-search ka for meaning. Why? Solomon did the hard part for us. Minsan, hindi mo na kinakailangan maranasan. Magkaroon pa ng 300 wives and 700 concubines para maunawaan natin yung epekto nito. Inilayo siya nun kay Lord at inilapit siya sa mga Diyos-Diyosan nila. Sinasabi sa akin ng mga magulang ko dati, Julius, hindi mo na kinakailangan gawin lahat na nagawa nila. Gawin mo na lang salamin. Yung mga consequences na nangyari sa kanila para hindi mo na gawin ito. So Solomon did the hard part for us. At ito yung conclusion niya. What on earth am I here for? This is the duty of all mankind. This is the whole mankind. What on earth am I here for? Bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? I was made to fear God and to follow Him. So if you've been chasing the wind, tila baga walang nangyayari sa buhay mo, turn back to God. If your fear of God has grown cold, ask Him to renew it. If you neglected His word, starting today, commit to obeying it. If you're living in secret sin, remember, God sees all. And Christ offers forgiveness and mercy. Salamat. Dahil sa Panginoon, may pagkakataon. Chapter 12, last na. Ito ang conclusion. Chapter 12. When all has been heard, this is the conclusion of the matter. Alam niyo ba? Naalala ko lang. Ito yung last na chapter. Subukan niyo pong basahin yung chapter 1. Ano nakalagay doon? Chapter 1. Babasahin niyo 12 hanggang 14, ganon. Chapter 1. Meaningless. Life is meaningless. Bihira naman. Antindi ng mga statement mo sa Song of Solomon. Nasa peak ka ng karir mo, Book of Proverbs, magre-regalo ng gintot pilak yung mga presidente or yung mga hari para lang marinig ka. Halos nasa iyo na lahat. Bakit meaningless? Bakit meaningless? Ang saya-saya mo. Bakit meaningless yung buhay? Because apart from God, life is meaningless. If you don't fear God, if you don't follow God, everything is meaningless. Wawalisin ang lahat ng yan. Kasiyahan, kayamanan. Wawalisin ang lahat ng yan. At sasabihin natin sa dulong-dulo, everything is meaningless. Pag wala kay Lord, pag wala si Lord sa buhay natin. Do you want a meaningful life? Start following God today. Karoon tayo ng tamang takot sa Diyos na mag-aayos sa buhay natin at maapektuhan ng mga tao. I want you to close your eyes right now. Kung sa'yo tumama ang Word of God ngayong araw na ito, maybe matagal mo nang itinatanong ito, naghahanap ka ng true meaning ng buhay. Naging meaningless ang buhay mo, naging empty ang buhay mo, despite na fully loaded ng knowledge ang paligid mo, despite na naloadan ka na ng napakaraming kayamanan o pleasure sa buhay. Meaningless. All is meaningless because apart from God, life
is meaningless. Gusto mo ba magkaroon ng meaning, kapatid? Starting today, fear God. Ito yung lalayo ka sa ayaw niya, pero lalapit ka sa Kanya. Ito yung namumuhi ka, hindi tayo perfect eh. Ito yung pag nakagawa ka ng mali, muhing-muhi ka doon at pipilitin mong makaalis. Hihingi ka ng tulong kay Lord dahil ayaw mo yung sitwasyon na yon. Hindi ka para doon nilikha ng Panginoon at hindi ka magtatagal sa sitwasyong yan. Dahil alam mo yan ang wawasak sa buhay mo. At yung fear of the Lord na yan ang maglalapit lalo sa iyo kay Lord. Tatanggalin mo yung pride. At lalapit ka muli sa Panginoon. At susunod ka sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, magko-comply ka. I-fulfill mo yung napakinggan mo. At mag-o-obey ka. Do you want to have a meaningful life today? Fear of God. Fear God. And follow Him. If you want to give your life to the Lord today, maliwanag sa'yo, sinabi ng Panginoon in John 1:12, sino man daw tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa sino mang gustong i-receive si Lord, sa sino mang gustong ilagay yung tiwala niya kay Lord ngayong araw na ito, sa sino man sinasabi niya na I want meaning in life, naunawaan ko Lord ang salita mo, ayaw kong manakaw ito ng demonyo, ng kaaway. Panginoon, may value yung salita mo at dito na magkakaroon ng value yung buhay ko. Surrender your life to the Lord today. Put your faith in Him. Follow Him. Fear God. Ngayong oras na ito, kapatid, mananalangin tayo. Sundan mo itong panalangin ito, but make it your personal prayer. Because I believe after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, inamin mo yung mga pagkakamali mo sa buhay, pero nananampalataya ka na kaya kang patawarin ng Panginoon, na Jesus already won the battle 2,000 years ago sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay para magkaroon kauli ng buhay. If you believe that, kapatid, maniwala ka. Yan ang tunay na may value. The thief comes only to steal and kill and destroy. John 10:10. But sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Salamat po, Panginoon. Lord, lahat po ng aming napakinggan at lahat ng aming napakinggan na word ngayong araw na ito, Lord. Sabi mo ito magbibigay ng meaning sa buhay namin. Fear of the Lord. Following your word, O God. Sa lahat na nakarinig sa makapangyarihang salita ng Panginoon, kung napakinggan mo si Lord na kayang mag-restore, maniwala ka na kaya ka ni Lord i-restore. Huwag mong hayaan na kawin niya ng kaway. Kung naniniwala ka na kaya kang ibangon ng Panginoon at ihaon sa pagkakautang, kapatid, kahihiyan ng pangalan ng Diyos at ng iyong pangalan, believe that God can bless you. Nakapakinig ka, kapatid, that God can heal you. Kung nabasa mo sa salita ng Panginoon, huwag mong paniniwalaan ang bulong ng kaaway na walang kagalingan sa pangalan ng Panginoon. Kung nakarinig ka that God can give you peace at magulo yung kapaligid mo, kapatid, mas maniwala ka pa rin sa word ni Lord. Huwag mong hahayaan na nakawin ng kaaway ang word na yung napakinggan. Katakpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandirito ngayon. Katakpuin mo lahat na nakikinig sa iyong salita. Katakpuin mo lahat ang sumasamba sa banal mong pangalan. Katakpuin mo lahat ang naniniwala sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. Oh Lord, come and fill us, Lord. Come and touch your people, Lord.
Comfort your people, God. Heal your people today. Give them peace which transcends all understanding. Bless your people, God. We want Jesus. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Walang silbi, walang buhay, walang direksyon. Kung wala ka sa buhay namin, come and touch our lives. Be the Lord of our lives. We surrender everything. Our worries, sickness, troubles. We surrender everything to you, Lord. We submit under your authority, Lord. We follow you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Touch your people today. Ikaw at ang ating Panginoon. Hayaan mong katagpuin ka niya, nasan ka man naroroon. Ano man ang iyong sitwasyon, kayang kumilos ni Lord. The Lord is touching someone. The Lord is healing someone. The Lord is rescuing someone today. Patuloy kang umasa. Patuloy kang kumapit. Patuloy kang manampalataya. Jesus heals. Jesus saves. Jesus came to set the captives free. Oh God. Come. Have your way in us, Lord. Spirit of Jesus, move wherever you are. Saturate us, Lord. Saturate your people today. Give us peace. Prosper your people, God. Strengthen your sons and daughters, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your hands, Lord. Thank you, God. Oh, Lord. When all has been said and done, let your will be done, Lord. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Let your kingdom come, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming tahanan. And we believe, Lord, that your kingdom is so powerful because our King is so powerful. Our King can drive out demons. Our King can heal diseases. Our King can prosper His people. In the name of Jesus, let your will be done, Lord, sa aming tahanan, sa aming mga negosyo, sa aming puso't isipan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Salamat po. Kaya naming gawin ito dahil mahal ka namin, Panginoon. At dahil sinasamahan kami ng banal na Espiritu. Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kaya mo, kapatid, kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Instead na fear, Lord, na kung saan maglalayo sa amin ang mararamdaman namin. Fear na lalayo kami sa iyo, susuko na.
Lord, yung fear of the Lord ang maramdaman namin na hindi ka matutuwa sa pagsuko namin, Lord. Dahil lang sa mga maliliit na bagay na ito sa paningin mo, Lord. Nawa itong fear of the Lord na ito magtulak sa amin para lalong umasa at lalong maniwala at lalong magmahal sa iyo, Panginoon. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Salamat po, because today we believe that we find meaning, Lord. Kami yung tunay na may buhay na ganap at kasaya-saya. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Everything is meaningless kung wala ka rin lang. Dahil nasa buhay ka namin, Lord, everything is meaningful. Dahil Ikaw, Lord, ang buhay namin. Ngayong oras na ito, tanggapin natin ang pagpapalang ito ng ating Panginoon. Don't ever believe a lie that you are cursed. Remember that you are so blessed because of God. Hindi ka sumpa, ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay magiging magpapala. Now ito, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare ito ng man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Now ito, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week. God bless Amazing Hope family. See you again next Sunday.